Amen. So praise the Lord. Para sa ating morning revival preview, week 6 na ho tayo. Mabilis ang araw. Week 6 na tayo. At ang general title ng ating morning revival for this week ay ito. Being perfect as our Heavenly Father is perfect. Ang maging sakdal sapagkat ang ating makalangit na Ama ay sakdal. Sino ang sakdal? Ang ating makalangit na Ama. Siya ay sakdal. Kaya ang source ng kasakdalan, ang pinanggagalingan ng kasakdalan o pagiging perfect ay ang makalangit na Ama. Amen. Pero tayo rin ay dapat maging perfect na katulad niya. So paano ba tayong gagawing perfect ng ating makalangit na Ama? Ito ay hindi magagawa sa pamamagitan ng pagtuturo. Ano ba, tuturuan kita. Dapat perfect ka. Yan ang gusto ng Diyos. Hindi yan mag-work. Hindi yan mag-work. Ang paraan upang gawin tayong perfect ay ang dalhin ang perfectong buhay na makalangit na Ama tungo sa atin. Ang kanyang makalangit o perfectong buhay at kalikasan dinala tungo sa atin. At ito ay nangyari sa ating pagkasilang na muli. Ano nangyari nung tayo na isilang na muli? Ano naganap dyan? Ito ay ang pagdadala ng perpektong buhay at kalikasan ng Ama tungo sa atin. Kaya pwede ka ba maging perfect? Pwede. Kasi yung buhay at kalikasan ng Ama na perpekto, dinala na sa akin. Kaya tama lang na humiling siya na tayo ay maging perfect. Amen. So mga kapatid, babasahin ko na yung ating mga Bible verses. Amen. Matthew 5:44 to 45 to 48. I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may become sons of your Father who is in the heavens. Sons of the Father ba tayo? Oo, sapagkat tayo ay naisilang na muli. Subalit, upang maging kahayagan ang ating pagiging anak, hindi lang ito isang facts, kundi dapat expression siya. Upang tayo ay maging kahayagan ng ating perpektong Ama, dapat meron tayong kalikasan ng buhay na dinala niya sa atin. At ang kalikasan ng buhay na dinala niya sa atin ay kayang mahalin maging ang ating mga kaaway, kaya niyang ipanalangin maging ang mga tao na umuusig sa atin. Ibig sabihin, hindi natin ito kayang gawin sa ating natural na buhay. At sa 48, sabi niya, you therefore shall be perfect as your heavenly Father is perfect. So ito ay tuwiran at direktang sinabi, dapat perfecto ka, na katulad ng iyong makalangit na Ama. At ito ay pwedeng mangyari kung ibinubuhay natin ang perfectong buhay at kalikasan ng Ama. At sa pamamagitan niyan, mahal natin ang ating mga kaaway, kaya nating ipanalangin maging ang mga taong umuusig sa atin. At lahat ng ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng dibinong buhay at kalikasan ng Ama. At dahil dyan, perfect ka. Amen. So magbabasa na ako. For the kingdom people to be perfect as their heavenly Father is perfect means that they are perfect in His love. They are the Father's children, having the Father's divine life and divine nature. Hence, they can be perfect as their Father is. Amen. Amen. So mga kapatid, sa loob ng kaharian, ay may mga kahilingan. May mga kahilingan dyan. At tayo mga kingdom people ay mga sakdal sa pamamagitan ng perpektong pag-ibig na binigay sa atin. Yung pag-ibig na binigay sa atin
ay isang pag-ibig na nakahalo at yun mismo ang buhay na dinala tungo sa atin. Kaya ang maging perfect dito ay maging perfect sa kanyang pag-ibig. At upang mapatunayan mo na perfect yung pag-ibig mo, dapat kaya mong mahalin maging ang iyong kaaway. Kaya mong ipanalangin maging ang mga taong umuusig sa iyo. So, ibig sabihin, pag nagawa mo yan, yung pag-ibig na nasa loob mo ay perfect. Kaya kailangan i-test siya eh. I-test siya. Sabi mo, brother, lovers ako. Ako ay isang loving person. Nagmamahal ako sa mga tao, sa mga kapatid. Marunong ako magmahal. Mahal ko yung asawa ko, yung mga anak ko, yung mga kapatid sa eklesiya. O eto ang test. Mahalin mo yung kaaway mo. Pag iyan ay kaya mo, na perfect ka sa pag-ibig. Pag hindi mo kaya, ibig sabihin, hindi ka perfected in love. So yun yung testing dito. Kung ikaw ay perfect sa iyong pag-ibig o hindi. So kung ang kaya mo lang mahalin, ay yung asawa mo, yung pamilya mo, yung mga kapatid sa eklesiya, okay na yan. Pero katulad ka pa rin ng mga unbelievers. Di ba yung unbelievers, mahal din niya yung asawa niya, yung anak niya, at yung mga kaibigan niya, at yung mga taong tumutulong sa kanya. Pero para malaman kung perfect ka, kailangan ng demand. Yung demand ay isang testing upang malaman mo kung ano ang condition mo. Amen. So yan yun. Kaya ano ang ibig sabihin ng perfect dito? Perfect sa pag-ibig. Yan. Amen. The demand of the new law of the kingdom is much higher than the requirements of the law of the old dispensation. This higher demand can be met only by the Father's divine life, not by their natural life. So ano sinasabi dito? Sa loob ng kaharian, yung kanyang kahilingan, ang taas, mas mataas siya kaysa sa lumang kautusan. Nilampasan niya yung lumang kautusan. Kasi sa lumang kautusan, ang sabi diyan, huwag kang papatay. Huwag kang papatay. Sino ba ang madalas na pinapatay? Yung kaaway. Pag may kaaway, pinapatay. So yan yung sitwasyon sa mundo. Kaya may batas diyan. Sabi, huwag kang papatay. Pag pumatay ka, ibig sabihin, ikaw ay mananagot. So yan. Pero sinasabi niya, mas mataas yung kahilingan sa bagong tipan, sapagkat yan ay panahon ng kaharian. Sa bagong tipan, hindi niya sinabing, huwag mong patayin yung kaaway mo. Kundi sabi niya, mahalin mo yung kaaway mo. Sa lumang tipan, basta hindi ko siya napatay, okay na. Pero pagdating sa bagong kautusan, bagong kapanahunan, mahalin mo yung kaaway mo. Pag hindi mo siya minahal, hindi ka okay. So yan yung mataas yung kanyang kahilingan. Di ba? Mahirap yan. Hindi natin kaya yan sa ating natural na buhay. Okay. Kaya anong ginawa dito? So sabi niya rito, first, the gospel presents in the gospel of Matthew the kingdom of the heavens as the highest demand. And last, it affords us in the Gospel of John the divine life of the Heavenly Father as the highest supply by which we can have the highest living of the kingdom of the heavens. So ang ginawa rito, rinisent una yung Gospel of Matthew. At doon sa Gospel of Matthew, binigay niya doon yung kahilingan ng kaharian. Mahalin mo ang iyong kaaway. Okay. So mula dyan, malalaman mo mahirap. Hindi natin kaya. Okay. Pero ang nangyari, pagdating mo sa John, ibinigay sa atin okay. Pagdating sa Gospel of John, okay, binigay sa atin ang dibinong buhay. Ang dibinong buhay ay walang iba kundi ang Diyos mismo. So yan yung binigay sa atin.
At itong dibinong buhay ay naging supply. Tustos siya. Mataas na tustos. Upang sa pamamagitan ng tustos na ito, maibunga ang mataas na pamumuhay sa loob ng kaharian. No? So, ibig sabihin, hindi tayo nabubuhay sa ating natural na buhay. No? Tayo ay dapat mabuhay sa isang mataas na buhay na siyang itinustos sa atin sa Gospel of John. At upang sa pamamagitan ng mataas na buhay na ito, isang dibinong buhay, no, kaya nating mabuhay ng isang mataas na pamumuhay para sa kaharian. So anong uring pamumuhay yan na mayroon sa kaharian? Ito ay isang pamumuhay na maging ang kaaway mo, kaya mong mahalin. Amen. The demand of the new law of the kingdom in Matthew 5 through 7 is actually the expression of the divine life, or the expression of the new life, the divine life, which is within the regenerated kingdom people. This demand opens up the inner being of the regenerated people, showing them that they are able to attain to such a high level and to have such a high living. Amen. So, ang kahilingan na mahalin mo ang iyong kaaway, no? Wag mo siyang ituring na isang utos, kundi dapat ituring mo siya na kahayagan ng buhay na binigay sa atin. Kahayagan. Ibig sabihin, quality to. No? Hindi lang utos na wag mong wag mong mahalin mo ang iyong kaaway, kundi pinapakita sa iyo anong klaseng buhay meron ka. So pag tinanong mo ko, brother, di ba na-regenerate ka na? Yes. So nagkaroon ka ng dibinong buhay? Yes. Brother, anong klaseng buhay yan na natanggap mo? So sasabihin ko, ito yung buhay na mahal niya ang kanyang kaaway. So yun yung ibig sabihin. Kaya nung sinabing, mahalin mo ang iyong kaaway, ito ay isang pagpapakita, anong klaseng buhay meron ka? Yun. So i-define mo, i-explain mo nga, ano yung buhay na dinala sa'yo? Yun, isang buhay na hindi lang niya kayang mahalin, kundi isang buhay na mahal niya maging ang kanyang kaaway. So, ganun siya. Okay. Okay. So, dahil dito sa buhay na ito, okay, kaya natin tugunan yung kahilingan ng kaharian na mahalin natin ang ating kaaway. So, naiintindihan nyo? So, hindi siya law, kundi expression siya ng uri ng buhay na binigay sa atin. Kapag ganyan ang pananaw natin, maiintindihan natin bakit binigay yung ganyang demand na mahalin natin ang ating kaaway. Sapagkat itong mahalin natin ang ating kaaway, ito yung buhay, uri ng buhay, quality, kakayahan ng buhay na dinala tungo sa loob natin. Na hindi pwedeng hindi mo mahalin ang kaaway mo. Kasi yung buhay na dinala sa iyo, mahal niya yung kaaway mo. No? At dahil diyan, inaabot niya, okay, yung kahilingan sa loob ng kaharian. Wow! Amen. So today's reading na ako. All the requirements of these change laws, okay, reveal how much the divine life within us can do for us. These laws are not merely a requirements, they are a revelation, showing us that the divine life can even make us perfect as our Heavenly Father is perfect. We have a life with such a divine nature that it can make us perfect as our Heavenly Father. Amen. Amen. So sinasabi rito, okay, tayo ay perfect. Perfect tayo. Ito ay hindi dahil kaya nating mahalin yung ating kaaway. Perfect tayo dahil doon sa buhay na binigay sa atin. So yun ang sanhi ng ating pagiging perfect. Perfect ka ba? Oo, brother. Bakit ka naging perfect? Kasi kaya kong mahalin yung aking kaaway. Hindi ganon. Okay. Perfect ka kasi meron kang perfectong buhay.
Okay, so yun ang dahilan bakit tayo naging perfect. Okay, at isa sa karakteristik nitong perfectong buhay na binigay sa atin, maging ang kaaway natin, mahal niya. Nagbunga siya ng isang pamumuhay mula sa isang perfectong buhay na maging ang kaaway natin, mahal niya. So naalala ko yung dati, nagbigay ng patotoo si Witness Lee. Sabi niya, nung Second World War, galit na galit siya sa mga Japanese. Kasi tinorture siya eh. Siyempre, pag tinorture ka na sobrang pahirap ang binigay sa'yo, na-stir up yung hatred mo. Oo, na-stir up. So, nagkaroon siya ng hatred sa mga Japanese. No? Pero isang araw, nakita niya yung mga Japanese na mga believer, mga kapatid natin sa Panginoon. Wala siyang naramdaman na hatred. Ang feeling niya, mahal na mahal niya itong mga kapatid. Hindi siya inutusan na dapat mahalin mo yan at kailangan pilitin mo yung sarili mong mahalin sila. Hindi, kundi yung pag-ibig ay nanggaling doon sa buhay na meron siya. At yung buhay na yan, mahal na mahal niya ang kanyang mga kapatid sa Panginoon. Kaya itong buhay na ito ay buhay na sinasanhi upang tayo ay maging perfect. Hindi mo pinipilit. Yun ang ibig sabihin nito. Kundi ang karakteristik nitong buhay na ito ay mahal niya ang iyong kaaway. Kaya perfect ka ba? Yes, perfect ka. Sapagkat ang buhay na binigay sa iyo ay perfect. Amen. Amen. So the Father causes His Son to rise on the evil and the good, and He sends rain on the just and the unjust. This indicates that in the eyes of the Heavenly Father, there is no difference in sending the sunshine, first on the evil, and then on the good, and sending the rain first on the just, and then on the unjust. So tignan niyo ang ating Diyos. Ating Diyos, perfect siya. Ang kanyang pag-ibig ay perfect. Kaya yung sun, yung araw, pag sumisikat siya para sa lahat. Maging sa masasama at sa mabuti, sumisikat ang araw para sa kanila. Yung ulan. Maging ang mga masasamang tao, binibigay niya ang ulan sa kanila. At ganoon din sa mabubuti. Wala siyang pinipili. Kasi perfect siya eh. At isa sa mga karakteristik ng ating Diyos ay siya ay Diyos ng pag-ibig. Kaya ganun siya. Perfect siya. So isipin mo kung tayo may-ari nung araw at nung ulan. Pipiliin mo lang, ay kayo mga masasama kayo. Kadiliman ang dapat sa inyo. At kayo, masasama, walang ulan para sa inyo. Yun ay tayo. Yun ay tayo. Kasi tayo ay hindi perfect sa ating kalikasan. Pero ang Diyos hindi ganon. Walang pagkakaiba sa Kanya. Ang masama, ang mabuti, sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig. Kaya itong bagay na ito ay patuloy na naghahantad sa atin, okay, na tayo ay pwede lang maging perfect kung yung buhay ng Ama ang ipapamuhay natin. Ipapamuhay. Ano ba sasabihin sa'yo? Dapat mahalin mo yung iyong kaaway. Brother, pag-iisipan ko muna yan kung gagawin ko o kaya kong gawin. Ibig sabihin, hindi ka perfect. Pero kung mahalin mo ang iyong kaaway, brother, yung buhay na nasa loob ko, mahal na talaga sila, maski hindi mo na akong turuan tungkol dyan. Perfect ka. Kasi ang pinamumuhay mo ay yung perfectong buhay. The Lord's Word was intended to touch our being, our natural choice, and to expose what we are and where we are. When we have been exposed and subdued, we will give the full opportunity to the divine life to live in us. This will make us perfect, even as our Heavenly Father is perfect.
We cannot imitate the Father. Amen. So isang function ng salita dito na mahalin natin ang ating mga kaaway ay upang i-expose tayo. Sapagkat kung walang salita, hindi tayo ma-expose eh. Alam niyo ba yon? Wala kasing salita eh. Kapag wala kang salita, wala kang feeling. At kapag dumating ang salita sa atin at nahantad tayo, sabi, mahalin mo ang iyong kaaway. Hindi ko kayang gawin yan. Nakita ko pa lang yung kaaway ko, kumukulo na yung dugo ko. Nag-aapoy yung aking damdamin. I hate them. Okay, so tama lang yan. Sapagkat sa pamamagitan ng salita, in-expose ka niya. Diba? Ang salita kasi ay nag-e-expose. Kung walang salita, hindi mo malalaman kung anong uring tao ka. At mula sa pagiging na-expose, anong gagawin mo? Babaling ka ngayon. Yun ang maganda. Okay, na pumaling ka sa isang perfectong buhay na nasa loob mo at may kakayahan upang mahalin mo ang iyong kaaway nang walang effort. Kapag nag-e-effort ka, hindi ka perfect. Dapat ang iyong pag-ibig maging sa iyong kaaway ay effortless. Kung ito ay galing doon sa buhay na natanggap mo, perfectong buhay na nanggaling sa Ama. Kaya itong salita, una, i-expose ka niya na hindi mo kaya. Pangalawa, ibabaling ka niya. Ibabaling ka niya sa buhay ng makalangit na Ama. Kaya ba natin bumaling yan? Bumaling sa buhay? Tama, kaya. Kasi meron tayong espiritu na kung saan ang ating espiritu ay nagtataglay ng buhay ng Ama. At dahil may buhay siya, pwede nating ipamuhay yan. Yan ay ang pamumuhay sa loob ng espiritu. Amen. Amen. So when I was young, I was taught by those in Christianity that our Heavenly Father loves those who are bad, and that we should love our enemies just as our Heavenly Father does. Although this sounds good, it actually like trying to teach a monkey to behave like a person. Amen. Pag itong salitang ito, na mahalin mo ang iyong kaaway, ay tinuring mo isang kautusan. Kautusan lang siya. At pinipilit mong gawin siya. Ito ay katulad ng isang unggoy na ginagaya niya ang tao, na umarting tao. Unggoy siya. Pero tinetrain siya. Usually pag nagte-train, may pamalo yan eh. Okay, so unggoy ka, gusto ko kumain ka na may gamit ng kutsara tinidor, parang tao. Sige, tinuturuan na yan. Pag nagkamali, pak, palo. Oo. So yung unggoy, ano uli? Gagamit na naman ng kutsara tinidor. Pag tinignan mo, parang tao. Yan ay training at kautusan. No? Unggoy pa rin siya, pero mukhang tao na siya kasi nagkukutsara tinidor siya. Yeah. Pati saging, hindi niya kinakain ng ganun, kinukutsara niya. Tinutusok niya, sinusubo niya. Nandun kasi yung nagtuturo, stricto, may dalang pamalo. Pero yung nagtuturo, biglang umalis. Sabi ng unggoy, tinapo niya agad yung kutsara tinidor, kinuha niya yung saging. Nilaklak niya. Kasi unggoy siya. Kaya ganun din tayo. Diba? Kung ito ay ituturing mong isang kautusan, pipilitin mo yung sarili mo. Pipilitin mo siya, nagawin mo to sapagkat gusto ito ng Panginoon. No? Pero hindi ganyan ang paraan natin. Hindi natin ginagaya ang Panginoon. Huwag tayong gumaya sa Panginoon. Okay? Ang Panginoon natin ay walang kasalanan. Perfect siya. No? Tayo ay mga fallen na tao, mga natisod na tao. Kaya hindi natin siya pwedeng gayahin sa ating natural na buhay. So ito,
Amen. Sabi dito, we are the sons of our Heavenly Father. Thus the Father's life and nature are within us. All the outward enemies, compellers, and opponents expose what we are. Because they expose our natural being, we learn not to trust ourselves any longer, but to look to our Father and to realize that we have His life and nature within us. Through this exposure, we come to see that we must stay close to Him and live by His life and nature. In this way, we will be perfect as our Heavenly Father. This is the kingdom life, the kingdom living. Amen. Amen. So yung ating mga kaaway, yung mga taong kumukontra sa atin, yung mga taong nagpapakulo sa dugo ninyo, yung mga taong nagbibigay sa inyo ng sakit ng ulo, yung mga tao na yan ay ginagamit ng Diyos, okay, upang makilala mo yung sarili mo. So kung minsan kasi akala natin okay tayo eh. Kung hindi ka pa nagkaroon ng kaaway, hindi mo kilala ang sarili mo. Gaano ka kabagsik, gaano ka kalupit, no? At gaano kasama ang ating kaisipan. Kaya kailangan testingin tayo, okay, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaaway. Naintindihan nyo na? Kaya, huwag kang magtaka. Bakit ba nagkaroon ako ng kaaway? Bakit ba may mga tao mainit ang dugo sa akin? Bakit may mga tao na lagi akong kinukontra? Iniinis ako para makilala mo yung sarili mo. Diba? Pag lahat ng tao ay mabuti sa iyo, mahal na mahal ka, lagi kang kinikater, inaamo-amo, hindi mo makikilala yung sarili mo. Mga kapatid, ganyan. Tandaan natin ang ating Diyos ay soberano. Kaya niyang gumawa sa ating kapaligiran sa pamamagitan ng kanyang pagiging soberano. Kaya niya mag-assign ng mga tao. Hindi lang tao sa labas. Maski sa church, may ganyan. Sa church, may ganyan. So pagkatapos ng mga ganyang kapaligiran, mga opposer natin, mga basher mo, then malalaman mo kung anong klaseng tao ka. Sabi mo, loving ka. Tingnan nga natin kung talagang lover ka. So, naiintindihan nyo? So, ganun lang yan. Okay. Pero kung dumating yung puntos na, ay, Panginoon, hindi ko kaya to. Pag wala kang biyaya, masasapak ko itong mga taong ito. Tama naman yan. Ganyan tayo sa ating kalikasan. No? Kaya, alam din naman natin na kung ganyan tayo, hindi tayo nabubuhay ayon sa kaharian. No? Kaya, anong gagawin mo? Babaling ka sa Panginoon. Babaling ka sa Panginoon. Diba? Kukunin mo ang kanyang buhay. Magiging napaka-close mo sa Panginoon. At matututo kang mabuhay sa dibinong buhay na ito upang ikaw ay tugma sa kaharian ng mga kalangitan. Amen. Kaya ngayon, naintindihan na natin. Amen. Amen. So sabi dito, yung last part, ulitin ko, sabi dito. Through this exposure, we come to see that we must stay close to Him and live by His life and nature. So in this way, we will be perfect as our Heavenly Father. This is the kingdom life, the kingdom living. So ayaw ng Panginoon kasi ibuhay natin ang pamumuhay sa kaharian sa natural na buhay natin. Kaya minsan, nagke-create siya ng mga instances upang magiba ka. No, magiba ka sa iyong natural na buhay at maibaling ka sa buhay ng Ama na siyang buhay para maisagawa ang buhay kaharian. Amen.
Misunderstanding these verses, many Christians have taken them as instructions concerning their outward behavior. This is the reason so many have been disappointed and have said, "This is too much for us. We are far away from it, and we are unable to fulfill it." Amen. So yun yung pananaw kasi ng iba eh. Mahalin mo ang iyong kaaway. Sobrang naman itong kahilingan na to. No, ang lupit naman ito para sa akin. At hindi ko talaga kaya ito. Kasi nung naging kaaway ko siya, sumumpa na ako eh. Tinaga ko na sa bato na mula ngayon, hindi na kita babatiin. Mula ngayon, hindi na kita tutulungan. I hate you. Tinaga ko yan sa bato. Tapos sasabihin mo ngayon, mahalin ko siya? No way. No way. Ano sabi ng Panginoon? I am the way. Pag wala ang Panginoon, no way ka. Pero kung gusto mo, may daan. Ito ay ang Panginoon mismo. Amen. 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 This is not a common word given by the Lord Jesus. It is the constitution of the heavenly kingdom. Because we are His kingdom people, we can certainly fulfill these requirements. We can certainly fulfill these requirements. Love your enemies. We can certainly fulfill these requirements. How? Not by our life, not by our natural life, but by the divine life na dinala sa loob natin. Ang problema natin minsan, hindi mo lang alam paano ibuhay at kunin yan dibinong buhay na yan na maging pamumuhay mo. Kung minsan maging ang Kristyanismo, ang tinuturo niya sa atin ay ang maging mabuti, huwag maging masama. Pero never na sinabi niya sa iyo, bumaling ka sa buhay. Bumaling ka sa buhay na binigay sa iyo ng Panginoon at yan ang maging pamumuhay mo, period. Hindi na pinag-uusapan kung bumait ka, sumalbahay ka, hindi yan ang usapan. Kundi ang pinag-uusapan dito, bumaling ka, makiisa ka sa buhay na binigay sa iyo. Lumakad ka sa loob ng Espiritu, tumawag ka sa Kanyang pangalan. O Panginoong Yesus, paling mo ako sa buhay mo, Panginoon. Mula sa araw na ito, hindi na ako mabubuhay sa aking natural na buhay. Walang kakayahan ang buhay ko, Panginoon. Upang ako ay mabuhay ng isang makaharing buhay, isang buhay pangkaharian. Kailangan aminin natin yan. Aminin natin na ang ating natural na buhay ay walang kakayahan. Amen. Amen. So we have the kingdom of life within us. Kingdom of life ito. Kingdom life, ibig sabihin isang buhay pangkaharian. Amen. We have the kingdom life within us, and we can fulfill these laws, not in ourselves, but by the Father's life and nature. Therefore, we must thank Him for sending so many contrary things into our environment in order to touch our being and expose what we are so that we may be fully subdued. Turn to Him, stay near to Him, trust in Him, and live by Him. So una, ini-expose tayo. At ang pag-i-expose sa atin, mga kapatid, ay upang tayo ay supilin, subdue, ibaling sa Kanya. No, manatiling close sa ating Panginoon. Magtiwala sa Kanya at ibuhay siya. So yan lang ang pwede nating gawin. Wala nang iba. Wala na. At sasabihin mo, oh, the church life is so lovely. Wala akong kaaway dito. Wala akong kaaway sapagkat ako ay perfect na katulad ng aking makalangit na Ama. Amen. Salamat, Panginoon. Binigay mo sa amin ang isang perfectong buhay mo at kalikasan. At itong buhay at kalikasan mo ay ang pangkahariang buhay at kalikasan. Salamat dahil meron kami nito
meron din kami o pwede kami magkaroon ng isang pamumuhay na makalangit at tugma sa kaharian. Panginoong Jesus, nawa ang mga salitang ito ay magbago sa amin. Salamat din sa mga arrangement mo sa aming kapaligiran. Ikaw ay soberano at inayos mo ang tamang kapaligiran upang kami ay mamuhay sa loob ng kaharian sa pamamagitan ng pagbaling sa iyo. Amen. Amen.